gusto naming malaman yung kung ano po yung gusto nyong itanong sa amin na mga concerns about sa trading. So yun muna yung pag-uusapan natin. At least galing po mismo sa inyo directly para kung ano man po yung naguguluhan man tayo, at least malinawan tayo or gagawin po namin yung makakaya natin na masagot po natin yung mga tanong. Okay? Wag lang po yung tanong na personal about trading and affiliate lang. Okay? So yun po yung gagawin natin. Alright, so meron ng first question. Yung iba po mag-ready na para masaya tayo, hindi masayang yung oras natin. Okay. Number 1 po, anong ma-advise nyo? Yun sa, no? Anong ma-advise nyo, coach, kung meron isang gustong mag-invest lang ng pera, ayaw niya mag-trade? Okay. Magandang question to. Talagang challenging, no? Anong ma-advise nyo, coach, kung meron isang gustong mag-invest lang ng pera, ayaw niya mag-trade? Okay, maganda to. Actually, meron ako dating, nung unang-unang, kumbaga nung time na Royal Q, meron isang kakilala ko na sabi niya sa akin, what if bro, sabi niya, mag-invest na lang ako sa'yo. Ayoko na lang, ayoko na lang mag-trade, sabi niya. Ayoko na lang bumili ng Royal Q. Sa'yo na lang ako mag-invest. Okay, may mga pros and cons kasi yan eh. Okay, so ang unang sinabi ko sa kanya, syempre, ayaw kong maging garantor sa sarili niyang pera. Yun nga ang ayaw natin eh. Number 1 po natatandaan niyo. Ito po, remember this, no? Kasi based on our experience, no? The moment na humawak ka ng pera ng ibang tao, pananagutan mo yan. Okay? So yung question na yon, let's say, no? Sinabi niya sa'yo, they will invest, he will invest, she will invest in you. Ikaw na bahala dun sa pera niya. Actually, no, responsibility natin yun once yung pera na sa atin na. Okay? Halimbawa, tinanggap mo ito bibigyan ko kayo ng senaryo. Halimbawa, tinanggap mo siya, okay? Tapos ininvest mo sa sarili mo or ikaw yung nag-trade dun sa bot mo. Okay? Responsibility mo ngayon yung pera na yun. Dapat alam mo yung magiging consequence pagdating ng time. Kasi you have to think advance, no? You have to think yung worst na pwedeng mangyari. Okay? Kasi not all the time yung panahon laging pabor sa atin. Sino po naniniwala doon, no? So you have to think yung worst na pwedeng mangyari. Okay? Halimbawa, binigyan ka ng 100,000, no? Syempre, sobrang ano ka naman eh, sobrang ano ka, sobrang kumbaga, tayo naman, syempre, kahit ako, 'di ba? Sobrang tiwala ako sa Royal Q at syempre experience ko na 'yan. So walang problema sa akin. Pero syempre may mga hindi tayo kasi control na mga panahon, no? May mga hindi tayo control. Make sure, no? Kung gagawin niyo po 'yon, it's either kung kakilala niyo, kung mag-anak niyo man 'yon, make sure na meron kayong usapan talaga na formal, na at least alam niya yung mga pros and cons na pwedeng mangyari. Actually, pwede naman 'yon. Okay? Pero ako hindi ko lang talaga sinasuggest. Okay? Hindi ko lang talaga sinasuggest kasi ayaw natin dumating sa point na masisi tayo because of pera. Okay? Ayaw natin dumating sa point. No? Kasi yung pinaka-purpose kasi natin sa Royal Q, yun nga, yung cryptocurrency, the blockchain, we have to have or we have to own our own assets, di ba? Yun yung gusto nating ituro sana sa tao. Kaya lang, meron tayong minsan na mga tao or mga kaibigan or kamag-anak na gustong ipagkatiwala yung pera nila sa atin. Wala pong masama doon. Pero make sure lang, syempre, na gagawin mo yung responsibility mo. Number 1, kailangan ipaalam mo sa kanya yung mga pros and cons na pwedeng mangyari. Okay? Halimbawa, kamag-anak mo naman yun. Okay? Ang sabihin mo, ipaliwanag mo sa kanya yung mga pros and cons, no? Dahil nandito ka na sa Royal Q, pwede mong sabihin sa kanya, ang market is very volatile, no? Whatever happens sa market, no, doon lang nagbe-base yung bot natin. At the same time, yung pera, nung binigay mo na dun sa akin, syempre,
Etong pera na yon, pag tinrade mo ito, di ba? Okay? Ang mangyayari doon, kung ano man yung usapan ninyo, di ba? Doon sa pera na yon is kung meron kayong formal dapat na usapan. So kung gagawin mo yon, pero I advise, okay, na as long as possible, wag na nating gawin. Kasi darating kasi sa point na kahit gaano mo pa ka close yung kaibigan mo na yon, kahit gaano mo pa kakilala yon, darating at darating kasi sa point na kapag ka hindi talaga malinaw sa kanya at wala ang idea siya dun sa kung paano tumatakbo yung crypto, paano nag-grow yung crypto, paano kumikita dyan sa crypto, or paano gumagalaw yung market, darating at darating sa time, no? Halimbawa, hindi naman natin, worst comes for worst lang, no? Ikaw yung magiging mananagot doon. So you have the responsibility doon sa tao na yon, no? Which is happens yung time na the past, yung ginawa namin before sa stock market, no. Nangyari kasi sa amin yon, no. So until now still we are still fixing those problems, no. Yung long term effect, okay? Yung long term effect. Okay? So yun lang po. Concern po kami sa inyo, concern po kami sa uh, mga kasama natin dito na as long as possible po, no? Kung ayaw nila, okay? At gusto nilang ipagkatiwala sa inyo yung pera nila at kilala naman nila kayo, okay? So, kung ano yung usapan nyo, so be it. Pero, hindi natin sinasuggest, no, na gawin natin yun, na tumanggap tayo ng investment. Okay? So, yun lang po ang pwede kong ma-advise. Okay? Kasi ako, ayaw ko rin talaga eh. Kasi sabi ko nga rin dun sa kaibigan ko, bumili ka na ng bot mo. Kasi nga, kung ako pa kasi yung magte-trade, same lang din naman eh. Magte-trade din naman yung bot eh. Ano ba naman yung 120 USDT eh, kung may pera ka naman, di ba? So, bawi din naman yun kahit paano, di ba? So, yun lang po, no? Okay? Yun lang po ang pwede kong ma-suggest sa inyo, no? Ma-advise sa inyo based on our experience. You have the responsibility doon kapag tinanggap mo yung pera. Okay? As investment na hindi sila kukuha ng Royal Q or Robot. Okay? So, yun lang po yun. Alright. So, I hope po nasagot ko siya. Okay? I hope nasagot ko siya yung nakapagbigay ako ng option sa inyo. Alright. So, second question po. Sige po, magbigay kayo ng tanong. Kasi para hindi sayang yung oras natin, no? Ayan. Actually, yung kaibigan ko na yon, bakit siya kasi nga ano na siya, may edad na siya. At saka ilang beses na rin silang na-scam. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, pinaliwanag ko, kaya ka na i-scam, sabi ko, kasi nga, ibinibigay mo kasi yung pera mo sa ibang tao eh. Dapat sarili mo talaga, sabi ko sa kanya. So, pinaliwanag ko sa kanya. Kaya lang nga kasi ayaw na nila eh. Ayaw na nila yung magkalikot pa o kung ano. Sabi ko, hindi naman ganun kahirap ang bot. Set up lang naman siya. Sabi ko, pag na-set up na, okay na. Diba? Wala na namang problemahin dun eh. Diba? Kung ayaw mo talaga mag-affiliate din, diba? Trade lang talaga ang gusto mo. Okay, number 2 from Coach Patty. Oh. May idea na ba tayo sa perpetual future quotes? Kasi may mga manual trader talaga tayo na passionate sa futures. Though pinapakita na natin yung benefit ng spot, ang sinasagot ko lang dyan, wala pa tayong training community po, ma'am sir, kasi bagong update lang po yung sa app. May maidadagdag ka pa ba dyan, coach, na reasons or tips para dyan, guys? Okay, so wala talaga akong alam sa future, basic lang po. Alright, so thank you, Coach Pat, no? Yung concern ni Coach Pat about doon sa bagong features natin, no? Dalawa po kasi yan. Paliwanag ko po, no? Thank you so much, Coach Pat, sa magandang questions na to. Sagutin natin. Kasi po, sa ano natin, sa trading, kung saan tayo nagtitrade, dalawang klase. Merong spot, kasi yun yung unang tinitrade natin, no? Spot, ibig sabihin, yung spot, ano yan?
Yun yung na-explain ni Coach Miko, di ba? Na pag nag-trade ka sa spot, okay? Pag nag-trade ka sa spot, it's either kahit anong mangyari sa market, no? Whatever happens sa market, okay? Let's say, bumili ka ng Bitcoin, okay? Tapos, naglagay ka dyan ng nagpa-trade ka sa bot mo, let's say $100. Okay? So, ang gagawin lang naman ng bot, di ba? Bibili lang siya eh. Whatever margins yung nilagay mo dyan. So, bumaba man yung market, bibili lang siya. Okay? Ganun lang ang gagawin niya. And kung naubos na yung margin mo, nakaposisyon na lahat, at bumaba pa yung market, ang gagawin lang ng bot, mag-aantay lang siya. So, waiting lang siya dun sa bounce. Waiting lang siya sa bounce. Okay? Ngayon, habang nag-aantay siya, okay, walang mawawala dun sa binili mong $100. Still, kung halimbawa, yung nabili mong Bitcoin is, sabi natin 0.00, 001, for example lang, BTC. Yung quantity, yung bilang ng Bitcoin na nabili mo, still, yun pa rin yun. No? Hindi yan nagbabago. Ang nagbabago lang, yung kanyang price. Kasi, volatile eh. Diba? Nagbabago every time kasi nagbabago yung price, no? May volatility na nangyayari. So, kahit anong mangyayari sa market, yung nabili mo nandun pa rin siya. Hindi siya nawawala. Aantayin lang ng robot yan, umakyat dun sa last margin mo, magsisell na yan dun. Okay? So, whatever happens sa market, yung pera natin sa spot is safe siya, low risk siya, so hindi nawawala. Okay? Ang kaibahan niya sa futures, guys, okay, more than 5 na ang manual trader na gusto may futures, prospect, or staker daw sila. Pero ito with twist futures with AI. Yun. Maganda nga yun, no? Pag na-master natin yung futures. Okay? So, doon nga po sa spot, okay siya, no? Ang spot naman kasi, whatever happens sa market, as long as hindi mo naman sinisell, ang bot natin hindi nagsisell ng palugi, no? Ang gagawin lang bot, mag-hold lang siya, hodl. Hodl ko ang tawag doon. Pag wala ka ng pambili, gagawin niya, okay? Hodl lang siya, mag-hold lang siya. Hanggat sa bumalik yung price sa dati or umakyat yung presyo, no? Let's say umakyat yung presyo, doon pa lang siya magsisell doon sa last margin mo. Okay, so nagkakaroon na ka ngayon ng buy and sell. Unlike po doon sa futures, ang futures po kasi ganito siya. Okay? Ang futures po, sinabi nating futures, parang hinuhulaan mo or you are projecting kung anong mangyayari sa market. Yun yung futures, no? Marami ang gustong mag-trade sa futures, even yung mga newbie, gusto agad nila magsimula dito sa futures. Without knowing kung ano magiging risk. Okay? Ang futures po, pwede kasing ma-wipe out yung pera mo dito. Okay? Yung sa Royal Q na futures, actually, wala pa akong idea paano siya nag-work talaga doon. Kasi hindi ko alam kung paano siya ile-leverage. Okay? Inaaral ko pa rin siya hanggang ngayon. Pero, once, for example, ang futures kasi ganito siya nag-work. Bakit siya sinabing futures? Let's say, for example, doon kasi hindi siya buy, okay? Hindi siya buy sell, no? Ang futures, long and short siya. Buy and sell din siya, pero yung gagawin mo, maglo-long or short. Okay, dalawa ang pipiliin mo. Kung napo-project mo, let's say for example, yung market, okay, umakyat, di ba? Okay, paakyat yung market. So, ang gagawin mo, maglo-long ka ngayon. Let's say nandito yung market, di ba? Dito ka nag-buy. Napo-project mo na aakyat si market, di ba? Ngayon, ang pipiliin mo ngayon is long. Long, di ba? Okay. So, right now, kung naman na po project mo,
na pababa ang market. Okay? Ang pipiliin mo naman is short. Ganun po siya, long and short lang siya. Okay? In simple terms, ibig sabihin, parang huhulaan mo yung future. Tama, di ba? Ganun ang gagawin mo. Okay? So the moment, ito kasi nag-work sa manual trading kasi, ang ginagawa sa manual trading. Pag nag-futures ka, let's say nandito ka, dito ka magbabay. Okay? Pag umakyat yung pag nag-buy ka and then nag-long ka and then umakyat yung market, whatever yung puhunan mo diyan, let's say naglagay ka ng $100. Okay? Pwede mo kasi yung i-leverage up to 125 times. Ibig sabihin ng leverage, kung nangmuhunan ka ng $100, actually, yung $100 mo, kahit $100 lang yan, okay, pwede mo yung i-leverage ng 125 times. So, ibig sabihin, para ka na lang din, para ka na ring may puhunan na 12,500. Tama ba? Para ka may puhunan na $12,500. So, let's say, for example, $100 puhunan mo, nileverage mo siya ng 125%. Okay. So, ang mangyayari po diyan, magiging 12,500 na ang parang naging puhunan mo. So, ito na yung ngayon iti-trade doon sa mismong Binance mo or Huobi. Whatever happens sa market, ilang percent man yung inakyat yan, kahit sabihin natin maliit na percentage, halimbawa, 3% yung inakyat ng market at naka-leverage ka ng 125, ito, inakyat nito is 3%. So, 12,500 times 3%, okay? Meron ka kaagad na malinis, nakita, no, kapag let's say umakyat ng 3% yung market, $375. Dun sa puhunan mong 100. Nagets nyo? Kasi naka-leverage yung pera mo eh. Parang inutang mo ngayon doon sa mismong exchanger, no? Parang pinahiram ka muna para maging ganito yung puhunan mo. Pero ito naman ang problema doon. The moment po na bumaba yung market, 'di ba? Sinabi mo naglong ka. Tapos bumaba naman yung market. Actually, pwedeng maliquidate. Ibig sabihin maliquidate. Liquidate. Ito ang pagkakaiba po nun. Simple ano lang, basic lang. Pag na-liquidate yung pera mo, mawawala na yung $100 mo mismo. Pag bumaba yung market, di ba? Sa spot kasi, kahit bumaba yung market, yung pera mo, nandun pa rin still. Di ba? Ngayon, sa futures, pag bumababa ang market, tapos nahihit yun, or naubos yung ano mo, yung, kumbaga, yung percentage na yung tinatawag natin liquidation, nahit yung liquidation mo, okay? Ang pera mo, mawawipe out po siya. Mawawala po siya. Yun yung risk ng futures. Ibig sabihin, may talo siya talaga. Okay? May talo po siya. The moment na nagkamali ka or mali yung projection mo sa market, mali yung analysis mo sa market, yun po ang mangyayari. So, ibig sabihin, kung compare natin sa spot, kahit bumaba yung market, okay lang kasi may margin ka dyan eh. Okay? Pag umakyat naman yung market, doon ka naman kikita. Pero dito kasi sa futures, pwede kang kumita sa long, pag paakyat yung market, pwede ka rin kumita sa short, pag pababa yung market. So, depende kung ano yung pipiliin mo doon. Ganun siya. Okay? So, meaning, kung iro-royal Q natin siya, kung titignan natin yung features dito ni Royal Q, no? Okay. Wala pa ako nakikita kung paano siya ile-leverage dito. Hindi pa, parang hindi siya hindi pa siya lumalabas yung ile-leverage mo siya dito eh. Okay? For example, tingnan natin paano tayo mag-create dito.
Okay. Meron din siyang martingale actually. Okay? Meron din siyang martingale. Okay? Kaya lang para sa mga bago, magiging complicated to sa inyo, no? Yan. Martingale na futures ang meron sa Royal Q. So maglalagay din tayo ng margin base sa parameters niya. Hindi din siya magbebenta ng loss. Okay. So, pwede po, no? Kasi 1% lang naman yung wala siyang ano eh, wala siyang leverage eh sa tawag nito, sa mismong Royal Q. Walang nakalagay kung ilang leverage. Ang nakalagay lang doon one time, di ba? Times 1 lang. Okay? Kaya lang hindi ko pa rin kasi natatry ito. Hindi ko pa nasusubukan. Kasi yun nga, halimbawa nakalong ka, tapos ni-leverage mo rin siya. Okay? Kumaga, tawag nito, nag-margin ka, pero nakalong ka. Tapos nag-margin ka. Ibig sabihin, dito ka bibili ng margin sa taas. Okay? What if yung market bumaba? Tapos naka-margin ka pataas. 'Di ba? So yun yung question natin. Kung anong mangyayari doon sa market kung let's say ang ano natin, ang ang nilagay natin doon long, no? Tapos nag-margin ka pataas. Okay? And for no reason, ang market bumaba. Okay? So pwede pong magkaroon ng ano, ng siguro magkakaroon siya ng ano, ng hindi naman maliliquidate, pero magkakaroon siya ng negative, parang wala naman liquidation eh kung hindi naman na-hit yung liquidation mo eh. Kung malaki yung capital, di ba? Pero kung maliit yung capital mo, pag na-hit yung liquidation, tapos bumaba ng bumaba yung market, dun siguro pwedeng ma-wipe out or ma-liquidate yung pera natin. Pero based kasi dun sa leverage niya, the more kasi na mas malaki ang leverage na nilagay mo sa futures, kung sa manual mas maikli yung liquidation. Kumbaga, kung dati ang liquidation ng $100 mo nandito, tapos kung nileverage mo siya ng times 20, i-click siya, dito mapupunta. Ibig sabihin, pag bumaba lang dito yung market, okay? Kung nandito lang yung market bumaba, tapos nakalong ka, ang mangyayari po doon, pwedeng ma-liquidate yung pera mo. Pero ah wala pa tayong leverage. So parang floating loss lang din. Okay? Sabi ni Coach Miko, floating loss lang din ang worst lang pag bull market na then naka-short ka, mas malaki ang magiging negative ng capital. Totoo. Halimbawa, ano nag umakyat yung presyo, tapos ang ginawa mo, nag-short ka. Pag sinabi kasing short, ibig sabihin, binabuy mo yung pababa. Binibili mo yung pababa. So, ang mangyayari, dahil naka-short ka, tapos biglang umakyat yung market, tuloy-tuloy, malaki ang magiging floating loss ng pera mo. Malaki yung magiging negative. Okay? So I hope po, medyo complex kasi ang futures eh. Advanced kasi to. Kami hindi rin namin na-advise. Kumbaga, hindi pa kasi natin na master. Actually, ang manual trading ng futures. Actually, hindi pa naman talaga na master eh. Ako hindi ko rin master 'yan. Hindi ko rin masasabi na master tayo ng manual trading ng futures, hindi, 'di ba? Basic idea lang. Pero mas kaya po sinasuggest natin yung spot kasi nga kahit maliit lang siya at ginawa natin yung kumbaga yung profit natin, trade po natin ulit, darating sa point lalaki rin naman yun eh.
Kasi alam nyo kung bakit gustong-gusto ng tao yung futures. I'm not saying against tayo dito sa futures. Actually maganda siya if you know, no? Kung alam mo paano gawin siya, maganda siya, no? Kung magiging profitable ka dito, mabilis kang yumaman eh. Kaya nga lang, most of us, hindi naman talaga tayo master ng trading. That's why, because of AI, kung magkakaroon tayo, no? Kung ma-master natin tong futures na to, magiging malaki yung edge natin compare sa mga manual trader na futures, no? Kasi darating sa time, maglalagay rin yun sila ng leverage dito. At maglalagay rin siguro yun sila ng mga ibang functions pa dito sa Royal Q natin na para mas maging flexible ba yung ano natin, yung pagtitrade natin sa futures, mas convenient siya compare dun sa magmamanual tayo ng futures. Kasi manually sa futures, kung magtitrade ka talaga, i-expect mo na talaga matatalo ka. Expect mo na talaga yun. So kung dati ka na nagtitrade ng futures, okay lang. You can try, di ba? Kasi kung may idea ka naman na sa futures, pwede mo naman i-apply yan dito eh. Kaya nga lang, you have to know the tokens or you have to know, ito pa pala kasi yan eh. Kailangan alamin mo or na technical analysis mo yung token kung aakyat siya or bababa. Hindi katulad sa spot, whatever token ang piliin mo, okay lang kasi nga may margin ka eh. Okay? So wala kang problema doon at hindi naman nale-liquidate. Doon kasi sa futures, okay, meron siyang risk eh. So you have to know kung ano yung tokens na pwede mong i-trade. Okay? Maganda to pag na-master natin actually pag natutunan natin to, yung futures na to, maganda siya. But right now, we have no deeper knowledge pa dito sa AI natin, paano siya nag-work sa futures. Okay? Hindi ko pa na-try eh. Siguro aralin natin yan. Magta-try tayo. Kasi kung aaralin lang natin, hindi natin susubukan, hindi natin experience paano siya nag-work. Wala rin, di ba? Kailangan ma-experience natin how the AI works talaga. Kaya okay lang po mag-spot, no? Okay lang yung spot, wala namang kasi ano lang yan eh, ang spot kasi ang diskarte sa spot is compounding talaga siya. Compounding talaga ang diskarte sa spot. Okay? So sa futures wala pa tayong idea, wala pa tayong knowledge paano nag-work yung AI. So let them advise po muna sa spot. Pero kung talagang risk taker sila, if they want to try, they can try kasi makikita naman nila eh or kung nag-futures trading na sila, pwede lang i-trade yung mga tokens na tinitrade din naman nila sa futures. Pwede nilang i-try dito sa AI. Okay? So long and short din naman yun eh. So same, halos yung makikita mong features dito sa AI natin, wala lang siyang leverage. Yung ine-expect nilang income na malaki, na magta times 10, 20, wala pa rito, no? Wala pa rito sa Royal Q. One time lang siya. Umaga, wala pa siyang leverage talaga. Margin call lang ang meron. Okay, so I hope po nakabigay ako ng konting sagot doon, no? Kasi hindi pa talaga natin talaga na-experience eh. Okay. All right, so thank you so much Coach Patty sa question na 'yon, no? All right, so next question po, baka meron pa. Ayan. Last question po sa trading. Ano to? Sir Jimmy, no? Coach tip po, anong magandang paliwanag sa ganitong tanong, Coach? Sir, hindi pala nagbebenta ng loss si Royal Q. Malaki na ba yung kinikita mo diyan? Pwede ko ba makita yung asset mo? Okay. So, kasi maganda tong question ni Coach Jimmy kasi challenging to sa mga katulad nating affiliate marketers. Tama ba? Ito yung ganitong klaseng question. Okay? Kasi hahanapan ka ng tao. Okay? Hahanapan ka ng tao, no? Kumbaga, ako kasi ang sinasagot ko dito, let's say, nagtanong na talaga siya. Ito na yung tinanong sa atin, Sir, hindi pala nagbebenta ng loss si Royal Q.
Malaki na ba yung kinikita mo diyan? Di ba? Ganun pa yun eh. Pwede ko ba makita yung assets mo? Actually, you can, kung yun na talaga yung naging tanong niya, ito kasi, lalabas kasi yung question niya, depende kung paano nasan siya in-approach. Pero kung nandyan na yung question na yan, okay, you can, kumbaga, sagutin mo siya ng honest, di ba? Pwede mo namang sabihin sa kanya, right now, okay, kung nag-affiliate ka, ako kasi sir, di ba? Pwede mong sabihin sa kanya, may mga kasama ako na sa spot, malaki talaga ang kinikita nila. Kasi malaki yung naging puhunan nila. Okay? Let's say ako, wala pa akong pampuhunan talaga sa robot kasi nag-affiliate nga ako, pero ang ginagawa ko, nagagamit ko naman yung kita ko dun sa affiliate. Kaya meron man akong konting tinitrade, pero uh, maliit lang, di ba? Kasi ginagamit ko nga yung pera eh. Okay, paano mo nga yun sasagutin yun? Pwede mong sabihin sa kanya, ako kasi sir, I focus on affiliate marketing. Okay? Pwede mong sabihin sa kanya yun. Pero, yung robot po is actually doing the best, lalo na kung malaki talaga yung capital mo, malaki rin yung pwedeng results ng profit. Okay? Pwede mo namang ipakita yung results ng iba, katulad nito. You can use those stories ng ibang tao, no? Hindi yung sa'yo, kasi nga, wala naman tayong papakita eh. Pwede mo sabihin sa kanya na meron ako, pero maliit lang yung sa akin. Okay? Kasi maliit lang yung capital ko eh. Okay? And we are trading on the spot, di ba? Kung ano yung capital natin, doon lang siya magbe-base. Base rin sa market. Ngayon, pwede mong gamitin yung story ng ibang tao na may na mga kumikita sila doon sa trading. No? Sir, katulad nito, ang puhunan nito is ganito. Ito yung in-earn nila. Di ba? Ito naman yung isang kaibigan natin, OFW siya, kasi wala naman siyang time, di ba? So, ang ginawa niya, nag-subscribe siya sa robot. It's all about storytelling. Guys, no? Okay? You can be honest, no? Wala pong problema sa pagiging honest, guys. Actually, mas gusto po ng tao yung honest ka. No? Huwag tayo maglagay na ng sugar coating dun sa explanation natin, no? Kung ano yung meron ka, di show, no? Ako ganun pong ginagawa ko. Okay? Kung ano meron ako, di, okay sir, ito yung meron ako. Pero, okay, ito yung mga kinikita ng tao, ng mga merong capital na medyo maganda sa trading. So, ibig sabihin, ito yung mga date, no? Nakalagay naman diyan yung mga date na yan. Ibig sabihin, effective siya. Di ba? So, nagagawa niya yung sinasabi natin na hindi naman siya nagbebenta ng loss at the same time, okay? Yung kinikita ng mga kasama natin, tuloy-tuloy. Makikita naman dun sa mga results. Okay? Kasi hindi natin siya pwedeng sagutin on our own result dahil kung wala man tayong result dun sa trading. Okay? Hindi natin siya pwedeng sagutin doon. Ngayon, ang solution natin doon is use other people's result based doon sa trading. Okay? So, yun po yung ginagamit namin. No? Actually, nag-start ako, maliit lang din naman eh. Capital ko eh. Okay, yun din talaga yung challenge ko nung una. Okay? Challenge ko talaga yun nung una. Okay? Na sasabihin sa akin na gusto nila makita yung account ko. Okay? Na gusto nila makita na kung magkano yung kinikita ko. So sabi nila, malaki na palang kinikita mo. Kung malaki na, di ba? So challenge yun. So nag-uumpisa ka. Lahat po yun nakaka-experience naman eh. Wala pong hindi na-experience yun, no? Kapag nagsisimula ka. Pero the best way po para masolusyonan natin at mag-gain natin yung trust. Dahil nga, we are marketing ng Royal Q, di ba? We are market natin sa Royal Q. To gain the trust of other people, okay? Kailangan, syempre, maging honest tayo. If people likes you, di ba? They will listen to you. Yan. Okay? So, nagustuhan ka niya. Naging honest ka sa kanya. Sir, magiging honest ako sa'yo. They will listen to you. Kasi ang gusto ng tao, honest. Okay? And then, if you are honest, if people listen to you, okay, and people will put a trust in you, they will do business, no, sa atin. So you will gain their trust. So ganoon lang naman po 'yan. Okay? Yun ang pwede po nating gawin. So mayroon din pong suggestion si Coach Pat. Rule number 1, wag magbigay ng info lalo sa asset.
humble yourself. Sabihin mo wala ka pang capital pero kumikita ka sa affiliate. Yun. So, ganun lang po. Actually, two types naman kasi yung option natin na pwede tayong kumita eh. Two types yung way how to accumulate USDT or accumulate cryptocurrency. Number one, trading. Okay. So, kung sa trading ka, dapat may capital ka. Number two is affiliate. Affiliate, you can share the Royal Q, how it works, no? So, yun yung ginagawa natin. So, how the business works, how is subscription. So, yun yung ginagawa natin sa affiliate marketing. And doon sa dalawa na yun, we are earning USDT. Okay? So, pwede mong explain sa kanya, two types yung earnings natin dito. So, maintindihan niya. Okay. So, kaya pala doon ka kumikita doon sa affiliate. Kasi, ang ginagawa mo muna, affiliate. Kasi nga, ang goal mo nga, magkaroon ng trading capital na hindi naman gagaling sa bulsa mo. Yeah. So, pag naintindihan nila yun, okay. Ayan. So, ganun lang po. Ano lang, kumbaga, mas maganda nga kung, let's say, kung malayo siya, do a video call. Usapin mo, they will know, no? Kung talagang, alam mo yung ang tao kasi, meron akong kausap, no, na andito si Sir Jose Atienza. Sir Jose. Sir Jose Atienza is from Saudi, no? Marami nag-offer sa kanya actually sa tungkol sa trading, ganyan. Pero isa lang sinabi niya sa akin nung tinanong ko siya, Sir, bakit ka sa akin, ba't sa Royal Q siya nag-join? Alam mo yung unang sinabi lang niya sa akin, Sir, kasi nagpakita ka. Nag-video call ka sa akin. Yun lang eh. Yun lang po. Tapos sinagot ko yung mga tanong niya. Di ba? Okay. So yun lang po yun. Okay. So maging honest lang po tayo. So kapag naging honest tayo, mas gugustuhin tayo ng tao. Mas sasama sa atin. Alright? So I hope po bigay tayo doon ng ng solution sa question ni Coach Jimmy. Ayan. Coach Jimmy. Okay? Ayan. So, thank you so much po sa question. Any question po? Sabi ni Coach Richard, 6 ways of earnings pa sa Royal Q. Okay. So, you can discover the 6 ways of earnings, di ba? Once nasa Royal Q. Another question po para ma-maximize natin yung time natin. Bago tayo, nasa affiliate na pala tayo. Okay. Sige po, you can put your question para matanong natin kasi para yung mga concerns po ninyo, alam ko meron kayong mga concerns diyan eh. Di ba? Hindi niyo lang sinasabi. Okay? Kung hindi kasi namin tatanungin, hindi naman po tayo manghuhula, di ba? Hindi naman po tayo manghuhula para malaman namin yung mga question niyo. Kasi oo, yes, we are training you, no? Nagbibigay kami ng training, pero iba pa rin po kasi kung galing talaga sa inyo yung concern. Yeah. Sige po, you can open also your mic para magbigay ng ng question, no? Isa lang naman sa concern ng tao is yung security din talaga. Once na makipakita nyo rin naman talaga na secure, ma-explain nyo, ma-experience din nila na secured po yung ginagawa natin. Okay. Hindi pwedeng hindi sila mag-royal queue. Hindi pwedeng hindi mag-royal queue pag nakita nila. Based on their experience talaga. Okay? Ma-explain mo sa kanila ng maayos. Sige po. Any question? Meron pa ba? Gising pa po ba? Ayan. Para hindi po sayang yung natin, yung time natin. Sabi ni Ma'am Riz, yes, gising pa. Baka may question si Ma'am Riz, no? Sige po, Ma'am Riz, you can open your mic. Pwede ka mag-open.
Baka may ano ka. May tanong ka. Si ano daw, Coach RB. Huwag po kayong mahiya. Tayo-tayo lang. Lahat po rito ay mga ano natin. Magtanong na kayo habang nandyan pa si Coach Aris. Coach RV, magtanong ka na. Di ko sasagutin yung chat mo. Dito mo i-mention yon. Coach RB daw, Coach RB. May Ano question. pa ba yung mga hindi namin naituro? Dito Wala mo na pong itanong. tanong, wala pong ano dyan. Di Ah, kami nangangagat. oo. Nanununtok Ang lang. gusto lang po natin, mabigyan lang po namin kayo ng idea kung ano lang din po yung alam namin, may share lang din po namin sa inyo. Yun po yung concern namin. Kasi siguro yung mga na-experience nyo ngayon, syempre kami siguro nadaanan na rin namin kahit paano. 'Di ba? So kung makapagbigay kami ng konting solution sa mga concerns nyo, at least, 'di ba? Medyo ano na, medyo magiging magaan na siya. Coach, Sige po, go ahead po. ano ang maisasuggest mo sa mga nauna ng trades, ay mga nauna ng nag-subscribe last year? Tapos, ang laki ng floating loss nila until Hmm. now kasi hindi pa naman totally bumabalik yung market. Yes, totoo. If it's better to sell, then ibibili mo ng other coin or mag-add ka na lang ng capital. Kasi mostly, complain ng mga naging subscriber natin before, which is Before. kahit tayo, hindi natin nalaman yung ano, yung na may pagbaba pala lahat. May Yes. pagbaba pala ng Bitcoin 80%, 'di ba? So, Mm. yun starting natin kasi last year, 'di ba? January kayo and then April ako. Oo. Whole year ng ng 2021 2022. talagang bumagsak, 'di ba? Oo, wala Umangat lang talaga. umangat lang siya by January pagpasok ng 2022. So ngayon, hindi pa sila expired. Pero complain, hindi naman kumita yung trades nila. Oo. Tapos, yun nga, ang laki ng, hanggang ngayon may floating loss pa rin. Pero hindi na gaya nung dati na talagang nag-80%. Ano may sasuggest mo, coach? If it's better to sell it na para bumili ng coin or mag-add na lang na other capital? Ayun, so magandang question yun kay Coach Richard, no? Yun po kasi yung mga concern ng mga dati. Kahit ako po, experience talaga namin yun. Grabe. Yung kapag ka last year nagsimula ka, 2022, talagang bulusok yung market pababa. Halos ano yan, halos umabot pa ng ano eh. Negative 80% pababa pa eh. 'Di ba? So kapag floating mo 80% na, ngayon nga medyo bumalik na ng konti eh. Siguro ngayon yung mga floating na lang nila coach, siguro mga 40 or 30, tama ba ako? 40 or 30, di ba? Yes, coach. Almost. Mga Pero, ganyan. dyan na naglalaro ngayon. Oo, halos nangalahati rin kasi siya. Ngayon kasi kung negative 40 siya, halos kalahati kung isa-sell mo siya, for example lang. Kung isa-sell mo siya, let's say $100 puhunan mo, 40% ng $100 mawawala eh kung isa-sell mo siya. 'Di ba? Ngayon, ang matitira dito, sabihin natin $60. Okay. Yung $60, actually, pwede yan. Pag na-sell mo siya ngayon, pwede mong gawin, i-trade mo ulit to sa panibagong token. Eto per scenario, pwede kong bigay na option. Pwede mong i-trade ulit tong $60 mo sa another token. Sa mga tokens ngayon na tinitrade natin, yung maganda yung volatility, katulad ng mga bake, cake, mga ganyan, di ba? Yan yung mga altcoins na pwede nating i-trade. So, most probably, kung meron kang $60, ang uh, magiging margin mo dyan, kung 10 first buy-in mo is $10, magiging ano yan, 5 margin yan. Okay? So, kahit papano, kikita to yung $60.
Ito kasi kung aantayin mo siya, matagal talaga siya. Matagal bumalik yan sa taas. Kasi right now, hindi pa naman wala pa naman yung bull run eh. Tandaan natin, nasa spot tayo. Okay. Nasa spot tayo. Kung ganito kalaki yung negative mo, okay, ang gagawin, pwede mong gawin dyan, you can sell. Yan yung first option natin. You can sell and trade another token. Okay? With 5 margin, for example, kung $60 yung napagbentahan. Yun po. Kaya lang, ang magiging dito, ang mangyayari dito, aabutan ka na ng expiry. Kasi last year ka pa eh. Aabutan ka na ng expiry. So, i-assume mo na kailangan mong Coach Aris, Sige po. Go ahead po, go ahead. Ayun. So, aabutan ka na ito ng expiry kapag kung last year 2022, let's say nag-start ka ng mga, sabihin natin, May, June, or last year ka pa nag-start, baka nakapag-renew ka na eh. Diba? So, pwede mong gawin dito, pwede mong isell. Yun yung first option na pwede mong gawin. Kaya lang, wag mong i-expect na mababawi ka agad yung 120 or kumita agad to ng malaki. Kasi nga, $60 lang po yun. Diba? Pwede mong gawin yun. Okay? Ngayon, pagka tinamaan ng gumanda yung market, pwedeng umakyat yung profit mo. Diba? Sa $60 na yan, pwede kang kumita rin dyan ng medyo maganda-ganda. Okay? So, yun. Kumbaga, ang pwede natin lang gawin, kumbaga, kung magsisell tayo, i-assume natin na pwede tayong mag-earn, magpa-profit na tayo doon. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka na mag-aantay nung floating loss, naaantayin mo pa na bumalik doon sa dating presyo para yung floating loss mo bumaba. Okay? Medyo matagal pa siya kung mag-aantay ka. Ngayon, ang pwede mong gawin nga, sabi natin, pwede mong i-sell tapos mag-trade ka ng new token. Pero kung more than 50 or negative 50 na po yung floating loss mo, medyo malaki na pong mawawala talaga sa iyo dyan. Malaki talaga. Halos kalahati ang mawawala sa iyo kung isa-sell mo. So kung more than 50 na yan, gagawin mo dyan, huwag mo nang i-sell. Okay, yung gawin mo na lang, kung meron ka pang extra, mag-add ka na lang ng trading fund, tapos ang gawin mo, okay, ang gawin mo doon, mag-trade ka na lang ng new token. So hayaan mo na to, kumbaga long term, hindi naman mawawala to eh. Hindi naman mawawala yan. Antayin mo na lang na bumalik sa dati. Kaysa, ito lang talaga yung tinitrade mo. Advice ko rito, magdagdag ka ng fund. At least $100. At least may tinitrade yung robot mo na ibang token. Okay? So, dalawang option mo. Gusto mo mag-antay or kung gusto mong kumita. Kaya lang, expect mo na pag nag-sell ka ngayon, meron kang loss. Okay? Yun yung niya, yun yung disadvantage niya. Kung magsisell ka ngayon, meron kang loss. Ang advantage naman niya, magpa-profit ka na rin naman kapag nagpa-trade ka na ngayon. Okay? Pero kung decided ka na antayin na lang siya, pwede rin naman kasi wala ka namang loss eh. Okay, floating loss pero hindi naman siya yung total loss or liquidation, no? Nasa spot 'yan eh. Okay. So, 'yun, dalawang option. You can sell but disadvantage, meron kang loss. At pag tinrade mo siya ngayon, possible na pwede kang mag-earn, mag-profit. Okay? Kasi may ginawa na ako po noon. $100 yung puhunan niya, halos negative 40. Ganyan na ganyan. So ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, sell mo na yan, tapos ang gawin mo, i-trade mo ng bagong token. Yan, nag-earn siya. At least, nag-earn siya. Okay, yun yung ginawa ko sa kanya, pinagawa ko. Pero it's your decision po ah. Okay, kung gusto nyong i-sell, tapos may loss, okay.
pwede yun. Pero kung gusto mong antayin para wala kang loss, pwede naman. Kaya lang, mag-i-expired yung bot mo. Ganun po yun. Okay? So, pwede bro, ipaano mo sa kanya. Bigyan mo siya ng option kung ano yung gusto niyang gawin. Pero para sa akin, isell na niya. Kaysa magantay siya ng matagal, di ba? Ganun din naman eh. Wala rin naman tinitrade yung bot eh. Si Possible Coach pa. Rain yun. Ha? Si Coach Rain yun. Ano bro? Coach Rain? Concern yun ni Coach Rain. Oo. Kasi tingnan mo ito na lang. Tingnan mo. Ngayon, nakikita mo yung market umaakyat. Okay? Ngayon, kung mag-aantay ka na bumalik siya sa dati, aabutan ka ng next year eh. Hindi ka nag-earn. What if kapag sinel mo siya, mayroon ka ng profit, ititrade mo ulit siya, tapos ititrade mo ulit ng panibagong token, pwede ka na possible na mag-earn ka eh. Diba? Mababalik rin naman itong na-loss mo. At least nag-earn ka kaysa magantay ka ng matagal. Yun, para sa akin, yun ang ginawa ko. Pero, may loss po yun. Kasi, binenta mo siya eh. Coach, kasi ang tawag doon, based on observation natin ngayon, kahit na $100 yung mga capital trade na starting ng mga nagsusubscribe na bago, profitable. Oo, Kung diba? mag $1 to $2 lang sila ngayon eh, medyo okay na eh. Kasi nga, pataas na yung market, unlike nung nag-start tayo na talagang kahit 30K, 50K, may floating loss talaga malaki before, di ba? So ngayon, although tama naman yung concern ni Coach Ring kasi nga, walang galaw yung boss. Kasi nag-start siya ng Talaga. 100. So, syempre, naabutan yun ng pagbaba ng almost 80. So, ano yung mas maganda doon, Coach? I-one shot yung naka-set up ngayon sa kanya, tapos kapag nabenta na ng bot, saka i-reset up. Pag winanshot, Matagal. Oo. pag winanshot mo kasi siya, antayin mo siya bumalik dun sa dating presyo eh. Yung huling bili. So parang ano pa Parang din. ganun din siya. Parang ganun. So ano mas maganda? Ima-manual sell mo na siya or kaysa i-one shot. Manual sell na siya. Manual sell na. Oo, kasi kahit na magkano man, parang tingin ko kahit na magkano man yung matira dun sa capital niya na unang trade niya last Magkano year, bang capital niya doon sa ano? parang may higit na yun. Yun lang. Malaki-laki May din. higit 100. So, Oo. syempre, ipit yun. Kasi nga, Oo. unexpected yung kailan din lang din natin nalaman na during halving season, nagda-drop talaga yung Bitcoin ng 86. So, mostly lahat ng coin talagang mag-drop din. So, parang papaisip na ako sa mga concern din ng ibang mga subscriber natin na what if i-sell? Although loss, pero kapag na-set up ng bago, magalaw na lahat ng coin, pataas na eh. So, tingin ko din mababawi din agad-agad na loss. Anong masasabi mo? Dalawang subscriber na kasi sa akin yung ganun din concern, ay yung ginawang ko ng ganun. Sabi ko sa kanya, i-sell mo na tapos trade mo na lang ng bago. Nag-earn. Kasi packet naman yung market eh. Yung mga tokens na trade naman natin, talagang ganda ng mga galaw eh. So why not sabayan na natin yun, di ba? At saka na-enhance natin yung setup natin ngayon kumpara na. Tapos yun, ang pwede kong advice sa kanya kasi ang ginawa ko doon sa sa ito doon sa tinitrade sa pinabentahan ko, yung binigay ni Coach Robert na diskarte na 3% na ganun. Ganun yung ginawa ko na doon sa para mabawi niya yung puhunan niya. Kung nandoon naman siya sa GC ng di ba? Ng tawag nito? Yung kay Coach kay Sir Rupert. Hindi ko lang sure about kung nandun. Pwede siyang kumuha ng token na trade doon. At least kung kikita siya ng 3% sa
every sell, pwede naman. Pero kung magte-trade naman din siya ng mga tokens, actually maganda talaga mag-trade ngayon kaysa yung aantayin mo. Kasi ang tawag kasi doon, cut loss na yun eh. 'Di ba? Kasi pag hindi mo siya ika-cut, mag-aantay ka ng matagal. Hindi natin alam kung kailan, di ba? Pero kung naka-trade ka na ngayon, kung nagte-trade ka na ngayon, possible na magpa-profit ka. At least gumagalaw siya. 'Di ba? Okay, so with regards naman coach sa ayan, walang magtatanong eh. Ako yung magtatanong. Yung regarding naman sa sa mga coin natin coach. May tatlong pair tayo, 'di ba? BTC pair, USDT, saka yung Oo. tama po ba? Oo. So, based on observation kasi coach, kahit na malaki yung capital, pag BTC, basta lahat ng BTC, ADA, XRP, basta BTC, hindi siya talaga volatile. So parang hindi ba siya magandang i-trade ni Royal Q or much better kasi pagka na-set up yung USDT, kahit na maliit lang yung capital, profitable. So ngayon, ano yung pinaka maisasuggest nyo coach? Compare, I mean, na magandang i-trade ni Royal Q. Kasi nga pagka BTC, upon observation, hindi siya talaga magalaw. Pero pag USDT, kahit na maliit lang yung capital, mag-earn siya. Profitable siya ng mga talagang pag doon naglalaro sa margin call niya. Pero, yun nga, mabilis lang din siyang maubusan ng margin call. Ayun, magandang question yun, no? Kasi may mga iba-ibang pairs ng tama, si Coach Richard, no? May iba-ibang pairs kasi ng tokens, no? Merong BTC pairs, pag sinabing BTC pairs, halimbawa, ADA, tapos slash BTC. Yan, no? O kaya, dito naman sa USDT, ADA slash USDT naman siya. No? So, yan yung tinatawag nating pairs. Okay? So, dati kasi, nagtitrade tayo ng BTC pairs. Dahil ang BTC pababa. So, most probably, yung naka-pair doon sa BTC, okay, pwede kang kumita. Kasi packet yung packet yung naka-pair eh. Tapos kung pababa yung BTC, mas maganda na makatrade ka ng BTC pair kasi pababa yung BTC. Ngayon, dahil packet na yung market, ang mas sinasuggest natin na trading ngayon na pairs is USDT talaga. Kaya pansin nyo, wala masyadong nagtitrade ng BTC pairs or ETH. May isa pa ETH eh. Wala masyado. Kasi nga, ang market, etong BTC tsaka ibang token, halos magsisame lang yan ang galaw eh. Kung ang galaw ni BTC paakyat, aakyat din yan eh. Halos same lang eh. Susunod lang din eh. So kaya hindi ka masyadong kikita kasi halos same lang yung galaw. Ngayon, sa USDT kasi naka-fix lang yung USDT. 'Di ba? Fix lang yung ng bit ng USDT. Ngayon, pag umakyat yung ADA or kahit anong token yan, nag-earn ka talaga. Kasi hindi naman sumusunod yung USDT. 'Di ba? So, ibig sabihin, mas mag-earn ka kapag ang pair na tinitrade mo ngayon is USDT pairs. Compare sa other pairs. So, yun po. Kasi nga, market na yung market. Hindi katulad nung last 2022, maganda i-trade yung BTC tsaka ETH. Kasi pababa yung market. So, yun lang po. At least, additional po kung baka meron kayong additional pa dito sa naging solution ko. Thank you, Coach. Thank you. Ayun, thank you so much po. I hope na sagot natin. Thank you, Coach RJC, sa question, no? Kasi halos naman karamihan yun yung mga concerns, no? At least kung may nagtatanong, masagot natin din. Ano ba dito? Ano ba ibang tanong dito? Basahin natin. From Coach Riz. Aabutan na ng expiry, mag-subscribe na naman 7K. Yan. Wait lang.
8K. Aabutan na ng expiry, magsasubscribe na naman ng 7K. Idagdag na lang diretso sa capital. Pwede, no? Kaya lang mag-expire na yung ano mo. Token mo. Ay yung Royal Q mo kung hindi ka magre-renew. Di ba? Pwede naman siya idagdag as of now habang hindi pa siya expired. Idagdag mo na lang muna. Hindi ka pa naman expired. So, idagdag mo na lang din sa capital. Pero pag expired ka na, syempre, hindi na magte-trade po yung bot natin. So, yun lang po. At least, pwedeng mag-add ng capital hanggat hindi naman expire yung bot natin. Okay. Mag-renew lang tayo once na expired na yung bot natin para meron pa rin nagte-trade para sa atin, no? Yun. So, from Coach Roger, mag-one margin call ng other coins na meron napakababa araw na yun. Let's say -12. Okay. At cycle, tignan mo rin siya kapag nag-positive na siya. Let's say 10 or 8 na nag-green siya. One shot mo na, hanap ka na ng other coins ulit. Pinakamababa, same ang gawin mo. Parang semi-auto lang tayo, baka makatulong. Tama. Isa po yun, no? Kung ito nga lang yung sinasuggest ni Coach Roger, dapat may idea ka. Di ba dun kasi sa mga tokens natin, kumbaga, makikita mo dun yung may pinaka-negative, di ba? Pag pumunta ka dun sa home, makikita mo dun yung mga option na pinaka-mababa na token. For example, burahin natin. Nakita mo dun yung GMT. Ang negative ng GMT is -12, for example. 12%, di ba? Sabi kasi ni Sir Roger, pwede mong i-trade daw to. Kasi ito ang tawag dito sa mga token na to is heavily beaten. Ibig sabihin ng heavily beaten, parang sinuntok ba? Pulang-pula. Kaya tinawag siya na heavily beaten. Tama ba yung spelling ko? Itong mga token na to, ang tawag dito is heavily beaten token. So, ibig sabihin, sobrang baba na siya. So, pag sagad na yung token na yan, sobrang babang-baba na siya. Okay? Sabi nga natin, pag sobrang babang-baba na at wala nang ibababa at sagad na, ang pupuntahan yan, paakyat. Yun yung point ni Sir Roger na sinasabi niya. Maghanap ka ng token na sobrang baba. Ayan, -12. Ngayon, i-trade mo na yan, sabi niya. Ngayon, pag umakyat yung market, say 1%, 2%, i-one shot mo na daw. Pwede yan po, no? Ang importante lang dito, kaya lang, kailangan mong bantayan yan. Tignan mo yung token kung umakyat. Baka i-check mo talaga siya. Pag umakyat na siya ng 1 to 2%, pwede mo nang i-sell yan, manual sell. Tapos maghanap ka ulit ng another token na negative. Makikita mo naman yan dun sa home. Negative na token, i-trade mo ulit, margin lang. Pwede yon, no? Magandang magandang solution yun ang binigay ni Sir Roger. Pwede pong gawin yan. Pero kung wala kang idea, kung gawin, maghingi ka ng idea sa mga sponsors or coaches kung paano. Ayun, kung paano siya i-trade yung ganyan. Okay? Kasi baka mamaya, nagkamali ka ng trade tapos biglang bumulusok pa sa baba, no? Tapos wala kang margin. Mas lalong mag-aantay ka ng matagal. Okay? So, before you act, tanong ka muna, no? Ask ka lang, tanong ka sa mga coaches natin, sa mga mga sponsors or counselors mo, tanong mo sila kung okay ba to coach na gagawin ko, di ba? Para at least may second opinion ba na before natin gagawin. Halimbawa, may idea naman yung coach mo, paano yung sponsor mo, kung paano siya mag-trade ng ganyan. Okay? Matutulungan ka niya, no? So, ganun lang po. Alright? So, kung di ka masyadong familiar sa ganyan, tanong ka lang, no? Okay? Kasi marami naman tayong mga coaches na alam to yung ganito. Okay? Yan. So, yun po yung suggestion ni Sir Roger. Excuse coach, baka may tanong si Sir Greg. Ayun, si Sir Greg daw. Yan, go ahead po, Sir Greg. Sir Greg, baka may tanong po kayo, Sir Greg. Huwag po kayong mahiya.
Please, Huwag po kayo ma-maximize. mahiya magtanong kung Pagtanong, coach. sige Sige po. lang, Go ahead. naghanap ako ng kapital. Wag mahihiyang magtanong dahil gusto namin na gumaling kayo. Alright, med lang Yes. Yun po ang gusto namin. Kaya po wag po kayong wag mahihiyang magtanong, di ba? Sabi dun sa right med. Kasi gusto namin na Sir Greg, gumaling. medyo maliit yung yung margin call mo. Kaya maganda, lagdagan mo yung capital mo para lumalim yung margin call mo. Kasi may Yun. time na talaga na nagda-down yung market para hindi ka ma-floating. Yung mayroon pa pala akong yipi. Ben, ibenta natin magkano bang yipi ngayon? Wag dito yun. Ibang topic po yun. Video ko na lang tayo dun, sir. Iba yun. Magtanong ka tungkol sa crypto. Hindi, may pera ko doon. Bakit? May pera doon eh. Bitay. Ang bira. Madali lang yun, sir. Yung sa'yo kasi, tinatanong mo yung kita mo bakit maliit eh. Ayun. Ano natin? Tanong mo na, Bibigyan sir, natin. na siyempre maliit punan, maliit kita. Explain natin muna. Bigyan natin yung Coach Alvin ng explanation. Sige, coach. Para po sa kaalaman din po ng lahat. Kasi concern din po namin yung nagsisimula kami, concern din namin yun. Kaya syempre para po maging malinaw po sa atin, yun, i-share po natin. Ayaw lang lumabas ng trading view. Lang po. Targets. Ganyan. Alright. Reloading. Okay, so habang naantay natin. Yun nga, yung mga concern po kasi lalos po sa mga new subscribers natin. Di ba iiwasan na syempre dahil di pa natin talaga siya kabisado at di pa natin talaga alam pa how the robot works, how the crypto works, paano nag-work yung crypto, paano nag-work yung market. Yan. So, di-discuss po natin ng konti. So, mag-share ako ng screen. Okay. Ito tayo ng screen. Yan. Punta tayo sa trading view. Yan. For example, si BTC. Lang natin loading eh. Okay. Wow. Right now, yung price po ng BTC nasa 36,551, no? Galing po siya dun sa 38, no? Kasi nag-shoot up nung kailan. Pag ang market kasi nag-shoot up, like yung BTC, pag umakyat siya, ang mangyayari kasi dyan, nagkakaroon ng tinatawag na correction, no? Ibig sabihin ng correction, nagko-correct yung price. Kasi the moment na ma-reach niya na yung all-time high na tinatawag, yung pinaka-peak ba? Okay, pag na-reach niya na yon, most probably bababa yon. Kasi nga, yung mga tao, pag na-hit yung pinakamataas na price ng Bitcoin, magse-sell na yan sila. Okay? Like for example dito, no, sa nangyari nga sa BTC. Tingnan nyo po ngayon. Di ba nung nakaraan, paakyat yung mga market, lahat ng token lumilipad, no? Yung Acro, yung Sol, di ba? Puro paakyat lahat. Pero right now, mapapansin natin, halos lahat ng token din pababa. Kaya most probably, lahat po ng mga margin calls natin, nagagamit lahat. Lahat ay nakaposisyon. Okay? Lahat po siya nakaposisyon. So, ang mangyayari na ano yung pwede nating gawin doon? Let's say, katulad ng concern ni Sir Greg nga po,
right now siguro kung yung capital mo is let's say $100, tapos yung margin, syempre yung margin nun medyo ano lang, sa maikli lang siya, no? Ngayon, ang mangyayari po doon pag bumababa pa yung market at bumababa pa ng husto, ang mangyayari po doon, mapoposition lahat ng margin mo. Yan. Nakikita niyo po ba yung ano ko? Yung screen? Type 1 lang po kung ano, malinaw. Yes, coach. Malinaw, malinaw. Thank you so much po. I-ano po natin explain natin para sa lahat. Alright, so ito po yung market ano. Ito yung tinatawag na trading view. Kung mapapansin nyo po dito, nung time na November, ano to? Ito yung peak no? Nung 16, medyo nasa taas pa tayo no? Nung 16, no? November 16, nandito pa Nasa taas pa yung market. But right now, yung market nasa 36,000 na. Nung nasa 16 tayo, 37, 38, no? Ito yung nag-peak. Kaya nung time na yon, most of us na mga naka-trade, kumikita, no? Nag-earn yung robot natin. After noon, no, mga ilang araw, siguro nung after 16, no? 17 yan, bumababa na yung market. Ibig sabihin, yung market, pababa na yung trend. Diba? And then umakyat ulit siya ng konti. Kailan to? Nung mga 20, ito. Umakyat ng konti nung, ito 21 yata to. Ngayon, no? Umakyat ng konti, di bumaba din. Okay? Kumbaga, volatile pa rin po ang market. Okay? So, ang mangyayari po sa token natin, depende po sa token na nakatrade sa atin. Let's say kung meron lang tayong maikli na margin call, ang mangyayari po doon, lahat po yon ng margin call natin, let's say naka-margin tayo. Yan. For example, may margin tayo na 7. Palagay natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, yan, 7. Tapos nasa baba na yung price. So lahat na to naka-position na yung margin natin. Kumbaga naibili na ng robot lahat yan. So let's say ang puhunan mo $100. Okay. So ang mangyayari diyan sa token natin, sa robot natin, aantayin niya yan, mapunta rito yung price o umakyat dito. Kumbaga, umakyat ng konti. Okay. Para ma-hit tong trigger price dito, para mag-sell siya. Kaya lang, ang market kasi nasa baba pa yung presyo. So, ang robot, ang gagawin niya, aantayin niya lang siya na ma-hit yung trigger price na nakalagay doon sa Royal Queue natin. Kasi hindi siya magsasell lang hanggat hindi na-reach yung trigger price natin. Kaya kung nag-aantay yung token natin or nag-aantay yung robot natin, okay lang po yan. Wala naman loss dyan Okay? Hindi naman tayo natatalo sa pag-aantay. Hindi naman katulad po ng futures talaga matatalo tayo. Okay? Pwede natin gawin, pwede tayo mag-add ng capital, maglagay pa tayo dito ng another margin, para pag bumaba yung robot natin, pag bumaba yung market, pakabili pa siya dito. Okay? Kahit dito siya maglaro, pakonti-konti, meron ka pa ring buy and sell. Okay? So, pwede po natin gawin yun. Pwede ka mag-add ng margin ulit. Okay? Para makapag-buy ulit yan yung robot mo. At least, meron ulit siyang buy and sell. O kaya, pwede mong gawin, pag nag-add ka ng margin, iiklian mo na yung pagitan. Di ba? For example, no? Halimbawa natin. Let's say, itong mga pagitan, itong mga margin mo, let's say, puro 1%, 1%, di ba? Pwedeng ganyan, 1% yung pagitan. Okay? So, ang gawin mo, liliitan mo na dito. Gawin mo 0.5. Okay. Para pag bumaba ang market ng 0.5, makabili ka agad siya. Para pag umakyat ulit siya, makasell ka agad. Kumbaga, maraming chance
na possible na ma-hit yung margin mo kung maikli yung pagitan. Okay, kaya lang, syempre, pag maikli nga yung pagitan mo, kailangan mo ng maraming margin. Diba? So, pag maraming margin, syempre, kailangan mo rin ng additional fund ulit. Okay. Pero, ang pinakamaganda doon, hindi naman nagsisell ng palugi or loss yung robot natin. Hanggat hindi nare-reach po yung pinaka-price or profit price or trigger price ng bot natin, hindi siya magsisell. Hindi siya magbebenta. Yun lang ang kagandahan sa bot natin. Okay? So, ang trading kasi is all about patience talaga. Okay? Kung gusto mong i-maximize talaga yung trading ng bot, kailangan syempre medyo malaki yung capital. Pag i-maximize mo, lagyan mo ng mahabang margin yan, di ba? Iklian mo, puro 0.5. Ewan ko na lang kung di ka kumita. Kasi pag maikli yung mga margin mo, possible na mabilis siya mag-buy and sell. Mabilis siyang bumili, mabilis din siya magbenta. Kasi nga, konting baba lang ng 0.5, makabili agad siya. Tapos, angat lang ng konti, kahit 1%, makasell na siya. Diba? So, ibig sabihin, sa every baba, na kahit 1% lang na baba, kung puro 0.5 yung margin mo, nakadalawang buy na yun. Okay? Ngayon, pag umakyat pa ulit yun, na at least umakyat yung market, may dalawang benta ka or dalawang sell. Okay? Ganun po siya. So, ganun nag-work. Kumbaga, lalagyan lang natin siya ng margin. Kasi, ang principle or yung strategy na ginagamit natin dito sa Royal Q is yung tinatawag nating tactical strategy. Alam niyo, hindi siya applicable yung technical analysis or technical strategy. Although, konti, hindi rin applicable yung gambling style. Kadalasan kasi kapag wala tayong idea sa trading, ang nangyayari gambling. Kumbaga, tataya ako, manalo hindi. Parang ganun siya. So parang big time, one time big time, parang ganun. Gambling strategy yun. Yung technical naman, yun yung sa manual. Pero ang ginagamit nating strategy is yung tactical strategy. Ano yung tactical strategy, di ba? Ang ginagawa ng bot, naglalagay tayo ng margin natin. Limbawa, may $100 ka. Okay? Etong $100 mo, hindi yan lahat iti-trade ng robot. Kasi nga, hindi naman tayo gambling. So, hindi one time, big time na trade. Pangalawa, ang gagawin dito ni robot, hahatiin niya yan sa dalawang parte. Okay? 10% ng puhunan mo niya na $100, gagamitin niya yan sa first buy-in. Unang bili, ibig sabihin, yan lang iti-trade muna niya. Ibig sabihin, sa $100 mo, ang iti-trade lang ng robot muna, $10 lang. So, pansin mo, kaya pag nagsisell, di ba, nag-sell yung robot mo, di ba? Nag-sell siya. Ang kinikita mo lang doon, makapansin mo, 0.1. Tama ba? $0.1, point something. Kasi dito lang siya nag-base eh. Sa nilagay nating first buy-in. Okay? Kaya parang ang liit, di ba? Eh, $100 naman ang puhunan ko, pero bakit 0 point something yung puhunan ko? 10% lang po kasi yung ginagamit ni robot. Bakit 10% lang yung ginamit niya? Kasi ganito po ang ganito po ang ginagawa ng robot. So 10%, okay? Okay. 10% yan para yan sa first buy-in. Okay. Yung 90% ng puhunan mo, gagamitin niyo yan doon sa tinatawag na margin. Kaya naglalagay tayo ng margin, di ba? Ibig sabihin, parang ano yun eh, parang battle ba? Parang gera, di ba? Kung ang bala mo ay 100, tapos ipinutok mo lahat, edi wala ka ng bala. Paano kung yung kalaban mo, di ba? Maraming bala. Ang kalaban mo kasi dito yung market eh. Okay? Ang kalaban mo yung market. Once yung market against sa'yo, ang tanong diyan, ilan yung bala mo? Okay? Kasi sa unang bili, yes, makakabili siya. So, $10, di ba? Ngayon, yung 90% na yan, ilalaan niya dito sa margin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, pagpalagay natin, no? Ganyan. Or 9 lang.
Sabihin natin 8 na margin. Okay? Ibig sabihin yung 90% dito niya nila ano. Ang purpose kasi niyan, okay, once the moment na yung market is against sa'yo, meron ka pang bala. Yun ang sinasabi nilang meron ka pang PC. Di ba? Para kasi hindi mo naaantayin yung presyo na to. Itong price na to, hindi mo naaantayin na bumalik dito yung presyo para makapag-sell. So, ibig sabihin, kahit dito na gumalaw yung market, meron kang buy and sell. Hindi mo naaantayin na bumalik dito yung presyo. Okay? Yan yung purpose ng margin natin. Okay? So, kaya pansin nyo, point something lang kinikita nung kung ang first buy-in mo is $10, di ba? So, depende po kung magkano yung nakalagay sa first buy-in nyo. Doon siya magbe-base ng 1%. Okay? Nasusundan? Nasusundan po? Yes, coach, maliwanag. Yun. No? Natuto na ako, konting panahon pa lang Yun. Parang gera po yan ang ginagawa natin. Kasi ang market, madaling kumita kapag ang market ay puro paakyat. Mabilis tayo kumita doon. Kaya nga lang, hindi naman kasi ganun eh. Pansin natin. Mas maraming pababa. Di ba? So, kumbaga, inassume na natin na bababa ang market. Kaya ang tawag natin po kasi doon sa ginagawa po ng robot is wallet management. Wallet management. Ibig sabihin, tamang pag-manage ng wallet. Diba? Nung asset natin. Kasi hindi pwede niyang i-trade lahat yan eh. Kasi hindi kakikita pag isang trade lang niya. So, bukod doon, yung tinatawag nating RRR. Ang tawag dito, risk reward ratio. Okay. Ibig sabihin, hindi niya i-risk lahat ng capital natin. Okay, kinakalculate niya. Kaya 10% lang yung ginamit niya. Para, pansin natin, habang bumababa yung market, meron pa siyang mabibili dito sa baba. Okay, yun yung tinatawag nating wallet management. So, ibig sabihin, kahit hindi natin na alam yung mga wallet management na yan, yung mga RRR na yan, meron na rin gumagawa para sa atin nun, which is, yun po yung Royal Q, yung robot natin mismo. Kahit wala tayong alam yan sa mga wallet management na yan, kahit di natin alam, di ba? Mismong yung robot na yung gumagawa, parang accountant na rin natin siya. Okay? Kasi ayaw ng robot na matatalo yung pera natin or mawawala yung pera natin o mauubos or, di ba? Ayaw ng robot yun. Kaya yung robot, ginagawa niya yung lahat ng makakaya niya para masustain niya yung pera natin at magpa-profit tayo. Yun po yung ginagawa ng bot natin. Okay? So, kaya po kung ngayon, let's say, hindi pa nagsisell, machi-check nyo naman po dun yung ano eh, yung, ayan o, tingnan mo, bumababa. Ibig sabihin, pag na-hit tong margin na yan, magbabay siya. Ganun. Okay? Yun. So, ganun po yung gumagalaw po yung bot natin. I hope po nasundan natin, no? So, umabot na tayo ng 11. So, 5 minutes po. Okay? Another question tayo. Thank you so much kay Sir Greg, no, sa questions, sa concern. No? I hope na bigyan natin ng konting solution. No? Thank you, coach. Naintindihan ko na. Ayun. Thank you so much po, Sir Greg. Okay. Marami pa naman Best po. tayong mga training. No? Ayan. I-explain din natin yan. Okay, so sabi nga, another question from, pili tayo ng question. Wait. Negative 82 yan si Eve. Sabi ni Coach, laki. Negative 82. Yung taga-Saudi ko, 100 USDT capital cake coin. Kumita ng $13 US. Laki, grabe, di ba? Halos 13%, no? Nung capital niya. So, hindi ko alam gamitin paano yung one shot. Ang one shot po, meron niyang explanation. Meron akong ginawang video sa YouTube. Meron po doon.
andun po, no? I-follow nyo po yung YouTube ko. Meron po akong explanation dun sa one shot. You can watch. Yan. From Sir Jose. Coach, lahat ba ng nakaposisyon kahit gaano ba karami ng margin call kapag nag-sell ba lahat? Kapag nag-sell ba lahat ba 'yun? 'Yun. So, magandang question 'yun. Galing kay Sir Jose, ano? So, ito po siguro yung last question natin na masasagot kasi mabot na tayo ng 11. Okay. So, sabi ni coach, no, kahit gaano kahaba yung margin, let's say halimbawa, ang margin mo dito is pagpalagay natin, sabihin na lang natin is 10, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung sobra pa dyan, pero example na lang natin to. Let's say, ang market bumaba, no? Baguhin natin kulay. Bumaba pa dito. Gumanito, no? Ayan, nabili lahat, nakaposisyon lahat nung ano mo, margin, lahat yan nakaposisyon, so dinaanan niya lahat. Ngayon, ang masisell lang po ng robot natin is bukod-bukod yan. Okay? Ano po kasi yan naka-subsell. Ibig sabihin, kaya may nakalagay na sub-position. Simula po sa 5, from 5 margin call, pababa, ang gagawin po ng robot yan, isi-sell na po yan bukod-bukod. Yan. Bukod-bukod po yan. Ngayon, yung simula sa 4 pataas, yun po yung ina-average niya. Okay? Ibig sabihin, itong 1, 2, 3, 4. I-average niya po yan. Ibig sabihin, dito sa gitna, magsisell siya dito. Lahat yan ng margin na yan, na-sell na. Okay? Dito lang sa gitna. Pero itong mga simula rito sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ganito ang mangyayari dyan. So let's say yung market bumaba, tapos biglang nag-bounce, yan, umakyat dito. Ngayon, na-hit yung trigger price. Ngayon, si number 11 margin mo, masisell siya. Kasi bukod-bukod po yan Simula sa 5 hanggang pababa. So let's say, ganun na nga nangyari. Tapos, na-hit ulit yung pang number 10 mo. Okay? Na-hit ulit yung trigger price. Ngayon, nag-sell na si 11. Ngayon, isi-sell niya ulit itong si number 10. So, ibig sabihin, simula dun sa 5 pababa, bukod-bukod siya. Hindi siya i-average, no? Hindi siya i-average. Ngayon, starting from number 4, pataas, ang mangyayari naman dyan, for example, ganyan, ang mangyayari sa market, yan, umabot na sa 4, umabot dito, okay? Ang nangyayari dyan, dito magsisell yung bot, lahat ng 4 na margin na to, okay, masisell siya. Kasi in-average na po ng robot Ito lang po ang average niya, 1 to 4. Yan po yung setup ng robot natin ngayon. Okay? So dati kasi puro average Kaya lang, mag-aantay ka ng matagal kasi kung lahat to, i-average niya, di ba? So ang ginawa ng bot natin, sub-sell. Ibig sabihin, magsa-sub-sell. Kaya may nakalagay dyan dun sa, pag nag-sell yung robot mo, may nakalagay dun sa news, di ba? Yung order message, nakalagay, yung na-sell, nakalagay dun, sub-sell margin, nakalagay kung pang ilang margin yun. Yun. So, ibig sabihin, ang sagot natin dun sa question ni Sir Jose, 1 to 4, average po niya bago siya mag-sell. Yung 5 pababa, bukod-bukod po yun. Okay? Bawat sub-position. Alright? So, yun lang po. Yun lang po yun, no? Gagawin po ng bot natin. Alright? So, I hope nakapag-share tayo ng solution sa mga concerns natin. I hope nasagot natin yung mga tanong, no? Yan. Thank you so much po. Thank you so much po sa inyong lahat. At nag-come up na po rin tayo dun sa natin sa last part, no? Last part ng tanong, no?